Dear Binibining Tumabiene, ang buhay ay kay ikli lamang na tila hindi natin malalaman ang ating hinaharap. Marami ng kaganapan sa buhay ko ang hindi ko malilimutan, ngunit ito ang isa sa mga nagbigay aral sa akin sa takbo ng buhay. Simpleng bata lang ako noon, namumuhay na masaya kasama ang aking pamilya. Lumaki ako sa pamilya na kahit hindi man perpekto ay naipapakita pa rin kung ano ang kahulugan ng isang pamilya. Nang ako ay lumaki, namulat ako sa buhay na kontento lamang. Nag-aaral ng mabuti kung saan ginagamit kong pambawi sa aking mga magulang na hindi tumigil na nagsisikap para sa aming magkakapatid. Nakikita ko ang aking ama na walang tigil sa pagtatrabaho kahit na hating gabi na siya umuwi. Nasisilayan ko ang pag-gising niya sa madaling araw para lang makapaghanda at pumasok sa kanyang trabaho araw-araw kahit Sabado at Linggo. Nalala ko pa na dinadalhan niya kami ng mga natitirang pagkain na hindi pa nasisira galing sa mga meeting ng kanyang kumpanya, o minsan hindi niya kinakain ang kanyang pagkain upang kami ay dalhan sa bahay at maipatikim sa amin. Nung kaming magkakapatid ay nag-aaral pa, naalala ko na tuwing Disyembre 30 lang kami nakakain at nakakakita kay Jollibee. Dahil ito ang araw na pinakahihintay namin dahil family day ito ng kumpanya ng papa ko. Hindi kasi namin nabibili ang mga ganitong pagkain noon dulot na wala kaming perang pambili sa mga gusto namin, kundi ang pera ay sapat lang sa aming mga pangangailangan. Habang nagtatrabaho ang aking papa, nasisilayan ko rin ang aking ina na walang tigil na nagtatrabaho sa aming tahanan. Naglilinis, naglalaba, nagluluto at kumigising ng maaga para lang ipaghanda kami ng aking mga kapatid papunta sa paaralan. Ang aking ina ay isang tunay na dakila ng ilaw ng tadhana. Kung hindi sa kanyang mga aral at gabay sa amin, ay tiyak hindi kami madidisiplinang magkakapatid. Naalala ko pa nung bata pa ako ay tumatakas pa ako sa aming bakod upang puntahan ang aking mga kaibigan at makipaglaro. Ngunit sa aking pag-uwi ay may nakahanda na pala ang aking ina na pampalo sa akin dahil sa aking pagtakas. Naiintindihan ko naman iyon na parte iyon ng pagdidisiplina. Buti na lamang na isa akong maintindihin na anak na tinignan ko iyon bilang isang aral. Ngunit tuwing kami ay magkakasakit, nandiyan ang aking ina na parati kaming inaalagaan na mapasiguro lang na kami ay gumaling kahit na sila ay may sakit rin. Inuuna kami ng aking ina at parati siyang nandyan tuwing may kaganapan sa paaralan namin. Kaya sinisiguro namin magkakapatid na parating nandyan ang aming ina tuwing graduation at umaakyat sa stage upang isapit sa amin ang aming mga medalya at mga parangal. Hindi madali maging magulang, lalo na marami itong obligasyon, responsibilidad at mga pagsubok na kinakaharap. Bilang isang anak ay napakahirap din na matuklasan at makitaan yung mga magulang na humihina at tumatanda, lalong-lalo na yung nagkakasakit. Kay bilis ng panahon na tila parang kahapon lang na nagsimula silang bumuo ng pamilya at ngayon natutuklasan na at nakikita na nila ang kanilang mga anak na lumaki at may kanya-kanyang ng buhay. Ngunit ako bilang isang anak, isa lang ang hinihiling ko sa Diyos na maibigay ko ang mga gusto ng aking mga magulang at hayahay na buhay habang sila ay malakas at masigla pa hanggang sa pagtanda. Sa aming magkakapatid ay ako na lang ang hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Kaya ngayon bilang isang third year na ako at marami pa akong mga pagsubok na kakaharapin na iniligay ko sa aking isipan na ang mga pagsubok na aking hinaharap ay magiging instrumento upang ako ay maging matatag. Kaya sa aking sarili sa hinaharap, sana masaya ka kung saan ka ngayon at sana naabot mo ang iyong mga pangarap. PS. Buwag na ang Katniel as of November 30, 2023. Isang parte ng buhay mo ko noong kabataan ay kumupas.